Bangungot. Ang Misteryo sa Talyer Series. Episode 1. Ang kaibigan ni Lolo Into. Ang talyer namin ay isa sa pinakamatandang bahay sa aming lugar. Hindi lang ito basta talyer, naging tahanan din ito ng magulang ng aking lola at doon na din kami isinilang. Ang talyer ay nagsilbing tahanan namin noon kami ay bata. Puno ng masasayang alaala. Ngunit nagbago ang lahat ng pumanaw ang lolo ko sa tuhod na tawagin nating Lolo Into. Tila nagbukas ito ng kakaibang pinto. Noon pa, nung nabubuhay si Lolo Into, tila lagi ito may ibang kausap. Madalas hindi ka pwedeng basta-basta umupo sa tabi niya. Ang dahilan niya ay nakaupo ang kaibigan niya. Nung pumanaw si Lolo Into, tila nawala ng kausap ang nilalang na hindi ko matukoy. Mag-isang buwan nang wala si Lolo Into at naisipan namin magkapatid na matulog sa sala. At nang bandang gabi may nadidinig ako tila tumatawag sa akin. Psst, psst, psst. Ginising ko ang aking kapatid. Nadidinig mo ba? Ang banggit ko. At dahil bata pa kami noon ay may pagkapilyo kami magkapatid. Paswit ka din? Sabi ng aking kapatid at sabay kaming tumawa. Tila natuwa ang mga nilalang na ito na may nakakarinig sa kanila at tila dumadami sila. Sunod-sunod na bigkas ng mga nilalang na ito ng sabay-sabay na tila pinapaligiran kami magkapatid dahilan upang tumakbo kami papunta sa kwarto ng aking lola na tawagin nating Lola Len. Nay! May tao sa baba. Saad ko at sinabi namin ang ginawa namin magkapatid. Tila naalarma si Lola Len at doon na kami pinatulog sa kwarto niya. Simula nito ay gabi-gabi na ako pinagpaparamdaman ng tila ng inis na mga nilalang na ito. Tuwing gabi, pag ako'y nagigising, lagi ko sila naririnig na tumatawag. Walang tigil. Walang humpay. At tila alam nila na ako ay gising. Kahit magpanggap akong tulog ay tila alam nila ako ay gising at tuloy sila sa pagtawag. Dumaan ang ilang linggo at napansin ng aking mga magulang ang nagiging resulta sa aking kalusugan sa kakulangan sa pagtulog. Dahil dito, pumunta kami sa isang albularyo. Nang nakarating kami sa bahay ng albularyo, ay agad niya akong pinausukan. At habang ako'y pinapausukan, may inuusal siyang dasal na hindi ko maintindihan. Natutuwa sila sa'yo. Banggit sa akin ng matanda. Ha? Bakit po? Ang sagot ko. Ang sabi ng matandang albularyo ay noong pumanaw si Lolo Into ay wala na nakakapansin sa kanila. Sila ay mga duwendeng kaibigan ng aking yumaong lolo. At dahil nawalan sila ng kausap ay kami ang sinubukang maging kaibigan ng mga ito dahil kami ay malapit sa aming lolo. At nung gabing sumagot kami sa kanila ay tila natuwa ang mga duwende dahil alam nila naririnig namin sila. Hindi naman sila mananakit. Ang dagdag ng matanda. Naghahanap lang sila ng bagong kaibigan. Kung ayaw mo ay maari tayo mag-alay sa kanila upang hindi na nila ikaw gambalain. Ang dagdag ng matandang albularyo. Agad akong sumang-ayon. Sige po. Dahil dito ay nagpahanap ang matandang albularyo ng manok na itim ang laman, lambanog at mga dahon na hindi ko alam kung ano ang tawag. Kinagabihan ay sinimulan iyan ang ritual. Habang nag-orasyon ang matandang albularyo, ay tila may mga nilalang na pumapaligid sa amin. Hindi namin sila nakikita pero ramdam ko ang pagdami ng presensya sa bahay. Tuloy-tuloy ang orasyon ng matandang albularyo hanggang sa nagsabi siya sa aking mga magulang. Ilagay niyo na ang alay. Dahil dito ay inihain na ng aking mga magulang ang mga alay na bilin sa kanila ng matanda. Ulit ay umusal ng hindi maunawa ang dasal ang matanda. Ayos na. Tinanggap na nila. Ang sambit ng matanda. At unti-unti ay parang lumuluwag ang aking pakiramdam at nawawala isa-isa ang presensya ng mga nilalang sa loob. Buhat nito ay hindi na ako ginambala ng mga nilalang na ito na mga duwendeng kaibigan pala ng aking Lolo Into. Paminsan-minsan ay nararamdaman ko sila. Minsan may naririnig akong psst, psst, psst. Pero hindi na sila ganun kasing agresibo tulad ng una. Buhat din ng mga araw na iyon ay natuto kami magpasintabi upang hindi kami makasagabal sa kanila. Nag-aalay ng alak at pagkain paminsan-minsan. At tinanggap namin hindi lang kami ang tao o nilalang sa talyer.